Alam niyo ba 1.5 million Filipinos na ang currently active na nag-work from Na mga home. virtual assistant. Trabaho ito na parabang secretary o personal assistant pero ang employer nasa ibang bansa. Halos kaparehas na siya ng BPO eh. Talagang sobrang daming nag-switch from different industries tapos pinili nila na mag-virtual assistant, mag-work from home. Tapos nung last week ata, na-realize ko na magka 5 years na rin pala ako dun sa main client ko, dun sa pinaka main client ko. Ito na yung pinakamatagal na trabaho na pinag-stayan ko. At syempre grateful ako dun. Sana tumagal pa ako. Now, what's the point of this video? I'm credible enough to share what are the good sides and the bad sides ng pag-work from home. Share ko sa inyo with full transparency. Hey guys, welcome to Ideal Mindset where we talk about life and money. This is my second video using the Pocket Osmo 3. Nag-upload ako ulit ng video last week and sinusubukan ko maging active this time. So kung napadaan tong video na to guys, please consider subscribing to the channel. I don't want to end this video on a negative note. So pag-uusapan muna natin yung mga negative side na na-experience ko. Yes, number 1, alone. Alone. Hindi yung kanta. Ibig sabihin, gabi kayo mag-work. And madalas, yun naman yung pahinga time ng mga pamilya nyo. So technically talaga, mag-isa kayo. Ano yung dalawang challenges na pwede nyong harapin pag lagi kayo mag-isa? Number 1, nagde-demand to ng tinatawag na resourcefulness. So kailangan flexible kayo sa part na to. Meaning, compare nyo yan sa typical na trabaho. Pwede kayo magtanong in real time sa colleague ninyo, sa support ninyo, sa TL ninyo, or kung sino mga kakilala ninyo na alam kung ano yung dapat yung gawin, di ba? Pwede kayo magtanong sa kanila right away. Pero dahil nga, mag-isa kayo, yun yung lagi nyo dapat na last resort. Dapat resourceful kayo. I-exhaust ninyo yung Google, yung YouTube, yung ChatGPT, yung mismong software na sinusupport ninyo, kailangan pag-aralan nyo yan. Kasi pag na-hire kayo ng client ninyo, they are expecting na alam ninyo yung ginagawa ninyo. So syempre sa ibang tao na medyo dependent sa mga kasama or dependent sa mga support or TL, so kailangan yung baguhin yun. Yun yung isa sa mga big challenges ninyo. Isa pang problema sa pagiging mag-isa, yung loneliness na tinatawag. Look, medyo nasa extreme side ako ng introvert. I just prefer to be alone most of the time. However, after 3 years siguro, naramdaman ko yung parang loneliness. Well, no man is an island. Diba? Iba pa rin kasi yung time na, naalala ko yung time na pag nasa opisina ka, may mga tropa ka na may kaparehas mo na interest, anime, movie. So dito, wala talaga. And imagine na ginagawa ko na to for 6 years. And 95% of the time, mag-isa ako. Like clock in, clock out. And syempre, somewhat sa mental health, nakaka-affect din yun sa akin. Let's move along sa susunod na category. This is gonna break your expectations probably. Expenses. Syempre, pagka may first time, no, ini-imagine ninyo na hindi, mas mura mag-work from home compare sa nag-work sa labas dahil wala na yung travel time. Tapos hindi ka gumagasa sa opisina. Wrong! That's not true. Kasi nga, yung gastos naman mapupunta sa ibang bagay. Number 1 dyan, electricity, no? Halos 3 araw nang tumatakbo yung aircon. Minsan, pinapatay ko lang yan, like 2 hours, 3 hours sa isang araw, tapos bubuksan ko na ulit. Food. Dahil nga, nasa bahay ka, pag-order ka ng Grab, hindi naman yung ikaw lang. Kakaguhan naman yun. Siyempre, damay mo na yung mga kasama mo dito sa bahay. So ako, nag-average ako ng 10,000 to 12,000 every month sa Grab. And ang dami pang expenses na hindi ko naiisa-isahin. Pero ang pinaka-expensive na investment nyo talaga, pag nag-work from home kayo, syempre yung device. Pag nagsisimula pa lang kayo, kailangan nyo talaga mag-invest sa good laptop, mapa-Windows man yan, mapa-Apple man yan. And in my experience, ang pinaka parang standard para sa akin, nasa bracket ng 40,000 to 60,000 pesos. Kasi nandun na rin, kasama na din yung future proofing. Sinasabi nila unstable compare sa mga trabaho sa labas. Partially true. Hindi ako mag-agree 100%. I've been with my first client for 6 years. Tapos itong main client ko, 5 years na ako this year. So, hindi ko pwedeng sabihin na hindi unstable kasi ito na nga yung longest work
na meron ako. And ongoing pa rin siya. Pero nag-agree ako somewhat. May mga kasama ako noon sa VA world na talagang every 3 months nawawalan sila ng kliyente. May mga kilala din ako na ready na pumasok. Kunwari, 2 hours from now, ready na silang mag-login. And then naka-receive sila ng email, natanggal na sila. Ganun kabilis. Wala na masyadong paliwanag. Kasi yung contract nyo dito, hindi siya yung contract na katulad sa office. Halos parang yung contract dito more on handshake lang talaga. Health. Ang magiging lifestyle nyo kasi sa pag-work from home, maupo, may higa. Kumbaga matinding will ang kailangan ninyo para maging active. So kung hindi kayo active, like in person, yung hindi talaga kayo mahilig lumabas, hindi kayo mahilig sa mga active lifestyle, ito yung pwedeng mangyari din sa inyo, unfortunately. So ano nangyari sa akin? Nakadevelop ako ng insulin resistance. Ano ibig sabihin nun? Type 2 diabetes. Nung na-diagnose ako 2024, I was 34 years old. Sobrang bata ko pa. Nag-insulin ako for the first 3 months. Tapos ngayon, nagbe-maintenance na lang ako na metformin tablet. So ito yung tabletas. Everyday yan, kailangan kong inumin, and iinumin ko siya for the rest of my life. Para kahit paano makontrol yung blood sugar ko. Plus yung diet, syempre. Do I regret na nangyari sa akin yon? Hindi naman. Wala namang kumbaga, dumating naman kaagad ako sa acceptance stage. And, may paborito ka akong quote na laging sinasabi, it is what it is, Sometimes shit happens. You just need to learn how to deal with it. So yun yung 4 na bagay na pwedeng maka-apekto sa inyo negatively. Yung pagiging mag-isa, yung health, yung expenses, and syempre yung instability. Wala nang paligoy-ligoy pa, pera. Let's put it this way. Yung kinita ko sa loob ng 6 years, if nagstay ako sa mundo ng BPO, I was a product trainer nung umalis ako dun sa company. Kailangan ko magtrabaho ng, ito rough estimate ko, 23 years ang kailangan kong pagtrabahuhan para lang kitain yung kinita ko sa loob ng 6 na taon sa pag-work from home. And sabi ko sa sarili ko, tama yung decision ko. So, yun din yung isang reason kung bakit parang kahit papaano walang regret sa akin kahit nagkasakit ako. Life is it's not all about money. I know. Pero yung pera kasi, it will make your life more tolerable. Ganun yung point of view ko pagdating doon. Number 2 positive things is yung tinatawag na autonomy. Alam nyo ba, maraming taong umaalis sa office job, hindi dahil sa hirap ng trabaho, kundi sa kupal na boss. Yung mga micromanager, yung mga power tripper. So, hindi nyo yung mararanasan sa pag-work from home dahil bihira nyo makikita yung supervisor ninyo. When I was in the VA industry, once a week lang kami nagkikita na supervisor ko, tapos 30 minutes lang. Tsaka cool naman yung tao na yon, so walang problema sa kanya. Sobrang cool ng tao. Tapos ngayon naman sa trabaho ko, siguro mag-video call kami ng client ko once a year. Tapos ang bilis lang. 15 minutes. Hindi nga tumatagal ng 20 minutes. Parang kumustahan lang. Tapos na. Ganun lang. So, walang masyadong pressure on my side. Basta alam mo yung ginagawa mo. Yun lang naman yung gusto nila. You work diligently. At alam nila yung work ethics mo na maayos. Hahayaan ka talaga nila. Another part of autonomy, yung bang hindi ka nakatali sa trabaho mo. Pwede kang tumayo. Minsan nanonood ako ng TV. Minsan naglalaro ako ng game. Siyempre pagka hindi busy yung trabaho pero pag busy, focus tayo. Pero pagka hindi busy, hindi ako nakatali na para lang akong gago na nakatingin sa monitor. Minsan nanonood ng movie, nanonood ng YouTube, nakikinig ng podcast. Ang dami kong pwedeng gawin. Pwede akong mag-travel abroad, magtagal ako doon. Nang dala-dala ko yung trabaho ko. Wala akong ibang maisip na trabaho na posible yun. Sa ibang trabaho, mag-a-apply ka pa ng leave, 2 weeks notice, hindi ka pwede magtagal ng 1 month. Dahil pagbalik mo, wala ka ng trabaho. So, para sa akin, sobrang positive nung part na yun. Time, syempre. Dahil nga wala na yung travel time, dito nyo makikita kung gaano kaimportante yung extra na oras. Nung nagtatrabaho pa ako sa BPO, ang trabaho ay 9 hours. Like, 8 hours work, 1 hour break, so 9 hours na yun. Travel time, eto swerte na. 2 hours
papunta tsaka pabalik na yun. Sabihin na natin na gano'n. 11 hours. And yung preparation pa. Yung pagligo, yung pagbihis, yung pag-aayos, lahat-lahat, pagkain, ganyan. So mag-a-add ka pa ng 2 oras doon. 13 hours. Ngayon, sa pag-work from home, kahit saktong 8 hours lang, like clock in, clock out, kaya mo. Sometimes gigising ako 5 minutes before my shift. Saan ko ginamit yung mga extra hours na yun? Ginamit ko siya sa paghahanap ng extra na trabaho para may extra income. And I've been doing this for like 6 years, guys. Medyo may pagka-workaholic din kasi talaga ako. And lastly, opportunity. Somewhat yung opportunity dito ay endless. So, kwento ko sa inyo yung nakasama kong tropa sa Greece. Sobrang humble na tao. Saludo talaga ako sa kanya. The way kung bakit ko nasasabing humble siya, hindi siya yung taong mayabang pagdating sa sahod. Never niyang binanggit yung salary niya. Kaya lang nalaman ko accidentally. Nung nalaman ko yung salary niya, I was fucking surprised. Like, what the fuck? Pwede mo siyang kitain dito sa Pilipinas? Parang yun yung umano sa isip ko. Ang pinag-uusapan natin dito, guys, ay 300 to 400,000 a month, okay? Na hindi niya dinidisclose yung sahod niya, no? Pero siya rin yung may sabi na yung kinikita niya ay hindi niya yung kayang kitain sa kahit anong company dito sa Pilipinas na a-applyan niya. No fucking way. So, yung opportunity sa pag-work from home kasi, sobrang dami dahil hindi ka lang stuck sa pagiging VA. Sa mundo na lang ng VA, napakarami ng trabaho dyan. Pwede ka mapunta sa real estate, pwede ka mapunta sa social media, pwede ka mapunta sa SEO, pwede ka mapunta sa mga graphics. Like, ang dami ng trabaho sa part na yan. Ngayon, sa freelance, ang dami din. So, ang dami niyong pwedeng ma-explore, kumbaga. Alright, that's the video for today. Once again, kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng content, subscribe to the channel. If you have any questions, guys, at may mga suggestion kayo na kung anong content na gusto nyong pag-usapan natin, comment lang kayo sa baba, guys. Have a great day. Thank you so much for watching. Bye-bye.